Lapit natin ng konti mic guys. Good morning, good morning, good morning guys sa inyong lahat. Kamusta kayo? Ayun. Of course, shoutout po sa lahat ng ating mga avid, no, na nakikipag talakayan sa atin dito. Okay, lalo na sa comment section. Ka-text ko lang si Attorney Claire. Attorney Claire, good morning sa iyo. Yan, Pinakaayo, of course, kila Attorney Lubayan, Mark, mga ka-armado natin, good morning po. Anyway, so dito, pag-uusapan natin itong bill, no, na ipinasa di umano ni Attorney Margarita Talunan Nograles. Ito po para sa akin, sa pag-aaral natin ng constitutional law. This will be, I don't know, this will not gonna prosper. This will gonna go down to drain. And dito matatawa ka kasi may papakita ako sa inyo. Kasi sa mga post mismo ni Attorney Migs, meron din may mga trolls, no? Na nahanap si kapatid na Tio Moreno. Kaya tawan-tawa talaga ako. Anyway, even before we get into this, let's roll the video. Ayun na nga guys, no? Sabi dito sa post, no, pinost ko actually sa community natin. Titingnan din natin ang mga comment section. Anti-Troll Farm and Election Disinformation Act isinusulong sa Kamara. Okay? Layo ng bill na ito ay para pananagutin ng mga tao nagpapakalat ng maling impormasyon at balita. Okay? They actually have 27 comments. Sabi ng isa rito ni Sir Edmundo, maganda yung pagkakasabi niya rito eh. Self-serving laws para sa mga politiko. True. Akala ni Attorney Migs, ito yung way niya para siya ay manalo sa darating na eleksyon laban kay Pulong Duterte. Okay? Sabi naman dito ni Sir Edmundo ulit, meron namang batas regarding libel. Ayun nga ayun ang problema nila. Okay? Hindi sila pwedeng mag-file ng kahit anong libelous suit dahil pag nag-comment ang tao regarding sa kanilang duty as a public official, okay, at one point mahihirapan silang i-prove yan. Karamihan po ng Pilipino hindi lang po nagtatanong pero isinisiwalat ang mga baho nila. Sabi rito ni Ernie, abogadang lutang. Totoo. Sabi ko nga kay Tio dun sa comment section. She was even proud to say na she graduated at the top of her class. Na marami siyang batchmate na nagtaas ng kilay for being, sabihin na lang natin, batch valedictorian yan si Attorney Migs. Okay? Unang-una maapektuhan yan si BBM kasi nag-hire daw ng libo-libong troll. Sabi naman dito ni Answer. Okay? Ngayon, bakit ko nasabi na hindi ito magpo-prosper? Okay? Ito kasi yan guys. Under Article 3, which is a Bill of Rights, Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech or expression or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress and grievances. Lagi nyo itong naririnig, lalo-lalo na sa mga kilala nating mga abogado na ano natin sa social media. Do you really think for her to criminalize, okay, yung mga troll farms na yan, at saka yung mga nag-share ng disinformation, meron naman, I agree with her. Meron naman, merong troll farm, they exist. Meron din naman mga nagpapakalat ng maling information. But the only way for you to fight back against this information is to show the true and correct information. Hindi mo kayang i-ano yan.
Hindi mo kayang isabatas yang sinasabi mo. Imagine mo graduate ka pa top of your class. Hindi mo naisip yung section 4. Whatever the reason, no? Whatever the reason. Tandaan nyo guys, pag gumawa ka ng isang bill, okay, yung title ng bill is yun yung kabuuan ng bill. So diyan pa lang sinasabi niya ni Attorney Mix and election disinformation. Bakit? Disinformation ba? Election lang? Walang election pero nagkakalat ang disinformation. Di ba? Bakit very particular si Attorney Mix sa election disinformation? Alam mo, one thing that I enjoyed during the 2022 election is na-boost yung yung knowledge mo sa maraming bagay. Because, halimbawa na lang between the kakampings at saka ang unity team at that time, magbabato ang mga kakamping ng mga bagay-bagay. And kami, para sagutin namin yung mga allegations nila, we do a lot of research for that. And our way of correcting those information, if it's a disinformation or misinformation, naglalatag din kami ng mga information. We argue about those disinformation and misinformation. And as a practice, maraming natututunan ng tao. Hindi ba? Masyado ka na bang natatakot, Attorney Mix? Na alam mong wala kang ibubuga sa isang Duterte na makakatapat ninyong magkapatid? Hindi na ba kayo natuto? Kay mga nagrally sa Davao? You know, your father, your late father and PRRD reconciled. No? They reconciled. And so far, for the last couple of years, simulang umupo ka as PBA party list. Wala ka naman talagang nagawang mabuti para sa mga Dabawenyo eh. Alam nyo ba kung bakit I'll show you. Alam nyo ba kung bakit ko to nilagay dito? Filipinos are not for sale. While I was in Davao, okay? While I was in Davao, kumakalat doon yung balita na isa si Migs Nograles, si Attorney Migs Nograles, ang nagpasimuno ng PI doon, People's Initiative. Hindi ko to hindi ko to tawag dito, hindi ko siya pinagbibintangan. It was allegedly stated that Attorney Migs Nograles is one of those people. Kaya nga ito yung sinabi yung sinabi ni Sen Aimee na sa Davao. Party list representative Migs Nograles denied that she was behind the PI initiative in Davao City. Sabi po niya, nasa abroad siya nung time na yun. Kumbinsido po ba kayo sa alibay niya? Well, I think the evidence will have to stand on its own. Sangkatutak ang aming affidavit at napakaraming testigo. Maraming in-identify na party list, hindi lang naman sila, kundi yung Tingog, na-identify, Marino, senior citizens, marami kasi. Pasensya lang, pato-pato sa langit, ang tamaan magalit dahil ito lang yung mga taong nagsasalita. Imagine mo ang kalaban ni Attorney Mix dito is affidavit ng mga Dabawenyo that one of her party lists was involved, okay, sa People's Initiative na nangyari sa Davao City. And her only way of denying it is nasa labas siya ng bansa. Kahit nasa ka, may it be nasa loob ka ng bansa o nasa labas ka, if there's an order coming from the party list itself, kahit hindi ikaw ang dyan, ang nagpa-initiate niyan, ilan ba ang nominee ng PBA? Diba? Tingnan natin. Nominee.
PBA party list. Oh. See? Leader, Margarita Ignacia Nograles. So, sino sisisihin natin dyan? Diba? Ikaw lang din ang nakaupo. Seats in the house. Isa lang. Ikaw lang. Wala nang iba. Hindi ka naman magiging kongresista kung hindi kayo nindorso ng mga Duterte eh. You're nobody. You're nothing. So yung ginawa mo sa Davao, ito yung naging sagot nila sa'yo. Filipinos are not for sale. Actually, Davaoenos are not for sale kung nasa Davao ka. Sige nga. Galit ka sa disinformation. Pero naging involved ka sa isang act na kahit ikaw mismo, hindi mo kaya mapatunayan that you have nothing to do with it. Diba? Oh. Kasi nasabi sa'yo ni Tio Moreno, ayon kay Attorney Migs, troll farms are not just digital pranks. It will never be a prank. They are systematic tools designed to deceive voters and distort democracy. Ngayon, nagkaroon siya ng ano, sa bagay, first time niya naging kongresista, di ba? Oh, first time niya. Pero dapat nung unang upo mo dyan, yan ang una mong pinasa na bill. Kung talagang meron kang desire to crush troll farms. Diba? Pero dahil malapit na election, bigla ka nagkaroon ng interest dyan. Sabi nga dito, this bill is our commitment to ensure that the voice of Filipino people remains genuine and attainted by lies. Kasi nung ginawa ni Tio, tinignan niya yung social media page mismo ni Nograles. Ito ba mga to? Yung mga nagre-react kay Attorney Mix, hindi ba yan troll farm? Kailan pa nagkaroon ng interest sa Philippine politics ang mga ganitong klaseng reaction? Oh. Diba? Doon sa social media page niya, tingnan nyo. This was posted only 13 hours ago. Sabi nga ni Tio dito, Attorney Mix Nograles, I wish to remind you, Madam Chair, that if you're going to check your own page and page of your brother Carlo, troll accounts are active. Thank you. Sabi niya, personally, I've also been getting comments from dummy accounts saying, like, kung si Carlo Nograles ang atong pilion, dakong kabaguhan ang mahitabot sa Davao. Go check SOCMED, basin maunay ka kas balaod nga imong ginabuhat. So, hindi ko masyado maintindihan yung mga last part. But nevertheless, di ba parang nakakatawa? Attorney Migs. Now, you are so against this and yet, trolls, as you can see naman here, nagpo-flock sa page mo. Diba? Do you even make sense now? I don't think so. Kaya ba, guys, nakikita nyo? Kaya tuloy yung mga kasama natin dito, sinasabi sa comment section na self-serving. So tama yung sinabi ni Sir Edmundo rito gabi yan. Self-serving laws para sa mga politiko. Bakit hindi nila i-prioritize yung slap suit? Siyempre, hindi nila yan, diba? Sabi ni D30_730, ganitong klase bang mag-isip ang mga mambabatas natin sa Congress? Pambihira naman. Pinapasahod ng taong bayan yung katangahan at kabobohan ng isang congresswoman. Hindi na nga lang po yun.
Alam niyo kung ano pa yung nakakatawa? Abogada yan. She knows the law. Sabi rito ni Ramsel Tolentino 8655, bakit hindi siya mag-file ng bill ng papakita sa corrupt official na pananagutan? Bill na pabor sa kanila, self-serving, nakakaya kayo. Sabi ni Boracay Island, Philippines, 9056. Ulo mo, Crocodile Farm. Sabi ni Dre P8D, sila yung maraming troll. Kaming totoong tao, iba lang name. Sabi rito ni Chu Flixwa, para sa kanila ang batas na yan. Ang bobo mo maring mix. Pakitang gilas. Ako, I totally agree with what Sir Edmund Gabriel said, no? And even those people na nagsasabi na self-serving na yung batas. Yes. Lalo na rito sa part na to, election disinformation. Attorney Migs, hindi mo napatunayan, no, na isa ka sa mga tao. Hindi mo na depensa ng maayos ang sarili mo rito. Actually, wala na nga tayo narinig. Ano nangyari may naging resolution na ba to? Yung PI na to? Hindi naman ang galing sa akin. Wala naman akong inaakusa, wala naman akong inaaway, magkakaibigan tayo lahat. Wala akong magawa sa lumalabas sa hearing. Testimonies only, no evidence yet ng may mga... Well, there's evidence in the sense that yung mga iba't ibang mga coupon na pinamigay, kasi very organized PBA party representative Mix Nograles denied that she was behind the PI initiative in Davao City. Sabi po niya, nasa abroad siya nung time na yun. Kumbinsido po ba kayo? Una sa lahat, guys, if you're going to, if ano pa ang PBA party list, huwag niyo na pong iboto yan. Pangalawa, dun sa mga taga Davao, hindi naman tayo botante ng Davao, so doon po sa mga botante ng Davao City. Wag po natin kakalimutan kung ano po ang naging partisipasyon ng PBA at saka ni Attorney Mix Nograles diyan sa People's Initiative. Pangalawa, wala po siyang nagawa nung binaboy ang Davao City ng administrasyon ni Bongbong Marcos bilang isang kongresista ng Davao. Diba? Ano pa? Hindi niya natulungan si Congressman Pulong Duterte nung tinanggalan ng mga pondo o binawasan ng pondo ang first district ng Davao City. Okay? So, wag po natin kakalimutan yan. Marami na po tayong mga hindi dapat iboto. Dapat ngayon pa lang pinag-aaralan na natin yung mga ginagawa ng mga party list na yan. Dapat meron na tayong magawa. Ang pinakamaganda na dapat natin ma-strengthen na party list magkaroon ng maraming seat ang Duterte Youth Party List. Kitang-kita naman po natin na iilan lang po ang lumalaban head-on sa mga tambalalay. Okay? Head-on. So, ayun, palakasin po natin ang mga kaalyado ni PRRD, gaya nila, I think, si Doc Lorraine Badoy. Si Doc Lorraine Badoy is merong party list. Si Ka Eric meron din party list. Alamin natin yung mga party list nila. Tibote po natin yun. Supportahan po natin sila. Okay? Itong kay Mix Nograles, nako po, kalimutan nyo na yan. Wala po na itulong yan. Kundi dagdagan ng sakit ng mga Pilipino. Hindi po yan tumindig para sa mga Davaoenyo no kailangan ng mga Davaoenyo ang tulong niya. Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye!